mga kapuso, kaya pa ba? Ang dami po kasi nating hinahanap kaugnay ng issue ng flood control project at gayon din sa isa pang issue, yung missing sabongeros. Yan ang mainit na usaping hihimayin natin ngayong umaga dito sa Issue ng Bayan. Para sa kay Charlie Chu At ngayong umaga, makakasama po natin para dyan, Acting Director ng National Bureau of Investigation, Attorney Angelito Magno. Attorney Magno, sir, welcome. Good Thank you morning, for Ivan. joining us this morning. At makakapanayan po natin, makakasama din natin via Zoom, Attorney Polo Martinez, spokesperson ng Department of Justice. Attorney Martinez, sir, good morning. Sir, good morning po. Good morning to the viewers Yan. and listeners. Thank you, thank you. Attorney Magno, unahin na po natin yung tanong ng marami. Kumusta na ba ang paghahanap kay Atong Ang? Nakailang araw na rin since naglabas ng warrant ang Laguna Court, ano? Kumusta po ang paghahanap natin sa kanya? Una, tuloy-tuloy pa rin ito. No? Walang humpay ang ating paghahanap kaya Mr. Charlie Atongang upang ma-implement natin ang warrant of arrest para mabigyan daan din ng paggulong ng hustisya. Umabot na daw ho kayo ng Baguio o perhaps Visayas, Mindanao, may ganun ba tayo mga leads na pwede nating i-pursue? Halos lahat ay tinututukan natin. Una nating pinuntahan ang kanyang mga known na farms sa Lipa, Batangas, Laguna. Umabot na rin tayo ng Zambales hanggang Albay. Pero attorney, may usap-usapan ho kasi ang info ni SILG, baka daw gumamit ng backdoor at may info daw nasa Cambodia. May mga posibilidad na ganyan considering that our country is a coastal area, no? Maraming backdoors, maraming pwedeng daanan, pero I believe na medyo itong mga daanan na to, especially at this point in time, ay mga buwis buhay to kasi kung dagat ang dadaanan mo. And pangalawa, chine-check din natin ang halos lahat ng mga private planes, private choppers na pwedeng magamit para makalabas At sa so ating far, bansa. wala tayong indication na nakalabas nga ng bansa. Well, officially, wala tayong nakuhang record pa sa ating Bureau of Immigration. Alright. Attorney Martinez, sir, kumusta Yes, sir. naman po yung takbo ng missing sabongeros case ngayong hindi pa rin nga natatagpuan si Mr. Ang? Kasi ho, I believe siya na lang ho yung bukod tangi sa 17 na suspects, tama ho ba, na hindi pa under custody? Opo, so siya lang po ngayon ang currently that the government is still looking for. Magandang umaga din po pala, Director Magno. Yes. So, siyempre, the NBI under the Director Magno's leadership is currently looking for him. But with respect to the cases po, no, na nakasampa na sa court, alam po natin na hindi po kailangan ng korte na ma-acquire ng jurisdiction over Atong Ang to proceed with the other respondents or the other accused sa mga ibang akusado po, no? So yung kaso po, with respect sa mga ibang akusado, patuloy po yung gugulong. The court can then render a judgment, can try them and then render a judgment. Wala pong pumipigil sa court, notwithstanding the fact na po si Atong Ang currently nga po hinahanap pa. Meron nga pong impormasyon na nasa Cambodia raw o baka posibleng nakalabas ng bansa si Mr. Ang. Are we investigating the Bureau of Immigration with regard to this information, Attorney Martinez? Well, the Bureau of Immigration po can only can only work insofar as what's within the country po, no? So ang magagawa po ng Bureau of Immigration is kapag may ILBO, which is the case in this instance, is kapag mayroon pong si Atong Ang or any of the accused for that matter, nasa airport at matagpuan po sila doon, then necessarily i-report po yan ng Bureau of Immigration sa proper authorities, including law enforcement as well as the DOJ. Ngayon, pag nasa ibang bansa na po si Atong Ang or si Mr. Charlie Atong Ang, that will fall into the Department of Foreign Affairs. Iba na po yun. Necessarily, may mga proseso na po tayong kailangan simulan gaya ng extradition, if an extradition treaty is existing with that country. And hindi po agad-agad yon, kailangan makipag-ugnayan with that country where he may be located. But Attorney Martinez, before we even go there, ang tanong po siguro, paano nakalabas? Hindi ho kaya may taga Bureau of Immigration na posibleng tumulong sa kanya or maybe some other personality na nag-assist sa kanya to get out of the country outside of the usual channels? Well, one thing po muna, sir, I think we have to clarify. Wala pa pong information Alright. actually says that he is
in another country. Ah. So I guess medyo speculative po at this point. The last that the Secretary of Justice has announced to the public is the DOJ is still confident that he is still located within our jurisdiction. All right. So doon muna tayo sa assumption na 'yon. Usap-usapan din po yung 10 million pesos na reward na makapagbibigay sa makapagbibigay ng impormasyon kay Ginoong Ang. Attorney Magno, ito ho ba'y nakakatulong based on your experience as an NBI agent through these years? Nakakatulong ho ba pag may reward para sa pagkakahuli ng isang personalidad? Well, more often than not, nakakatulong naman to. No? Ang kailangan lang talaga isalain ang halos lahat ng impormasyon na darating sa ating tanggapan. Kasi hindi natin may iwasan na merong, kumbaga, may pangontra din yan. Maaring may nagbibigay ng tunay na Panligaw. impormasyon at Oo. meron din nagbibigay ng panligaw. No? At meron din yung mga prankster lang na gusto lang umubos ng oras na Correct. wala din kasi siguro silang mga pinagagawa. No? Right. So binabalaan din natin itong mga manloloko, magbibigay lang ng mag-aaksaya ng ating oras. Sana naman po wag niyong gawin dahil ang oras po ng ating mga NBI ay mahalaga sa bawat minuto. Attorney Martinez, so paano ho ba yung magiging proseso nito? Sakali nga may magbigay ng impormasyon that eventually leads to the arrest of Mr. Ang, paano ho ba magiging nito? Pag-claim? Opo, so any person po na may information regarding the whereabouts or any leads that could direct us to where Mr. Atong Ang could be located, ay pwede po lumapit sa kagawaran. Their identities will not be revealed. And just to add to sinabi po ni Director Magno, tama po kasi nga may mga pagkakataon na baka prankster lang. Kailangan po i-vet yung information na ibibigay. Ang information po na yan, for it to be considered by the department, may Department of Justice, is ang sabi po ni Secretary Vida is that it has to be competent and credible. Ano po ba ibig sabihin ng competent and credible? Yan po yung information na may batayan. Kapani-paniwala, yung makabuluhan po. No? So hindi lang po pwedeng basta sabihin na nandito siya or may narinig sila na nandito sa isang lugar si Mr. Atong Ang. Kailangan may batayan ho, no? May ebidensya at least that supports it. Lipat tayo sa issue ng flood control project, Attorney Martinez and Attorney Magno. May proposal si Representative Laila de Lima na ipa-deport si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico kasi nga wala daw tayong extradition treaty with Portugal where he is believed to be in. Ano hong steps ang ginagawa? Unahin po natin ng NBI. Are we coordinating with the Interpol to pursue this point? Sa ngayon po ay wala pang na-isyong red notice ang Interpol kay former Congressman Saldico. Pero meron na pong kanselasyon ng kanyang pasaporte. No? So kung ito po ay siya ay maaring ma-deport, katulad po ng sinasabi ni Secretary de Lima, kung siya po ay ipapadeport ng bansang kung saan siya naroon ngayon at kung saan siya makita. And of course, that will have to go through diplomatic channels. Pupunta po yan sa ating, tama po, DepE at ang ating mga immigration. Attorney, off the air, napag-usapan namin ni Attorney Magno yung may binabanggit kayo mga passport, golden passport baka ninyo? Meron pong tinatawag kasi na golden visas. Golden and visas, oh. Golden passports. No? Okay. Ang pagkakaiba po nito, itong golden visas, ito yung parang RBI o yung resident by investment or citizenship by investment. Ang golden passport po, ito po yung magiging nagbibigay ng karapatan. Kung ikaw ay maaprobahan, na parang isa ka rin, na ikaw ay isang citizen din, you have all the rights ng citizen nung bansang kung merong nag-issue sa'yo ng golden passport. Attorney Martinez, what steps have the DOJ taken patungkol po dito sa paghahanap kay former Congressman Zaldico? Well, ang paghahanap po kay Zaldico, former Congressman Zaldico, is ano po yan mandato po ng law enforcement, and it's also within their competence and the resources. As for the DOJ po, no, what we can do and what we're actually doing is, well, taking the lead po by law enforcement kung nasaan po siya na mahanap. As per current information, ang umiikot pong kwento ay nasa
Lisbon, Portugal. Aha. Na alam po natin ay wala tayong standing extradition treaty with Lisbon, Yes. with Portugal. But that does not mean, hindi po ibig sabihin niya na wala na ibang paraan. Dahil, as we know, we are a community of nations. Aha. So, Tsaka through diplomatic channels, posible pong makipag-ugnayan ang bansa with Portugal. And if he really is there to seek his return. Now, we know, alam po natin yan kasi nangyari na po yan dati, nagawa na po yan ng bansa and through the Department of Justice in the case of Arnulfo Teves. Yes. Si Teves po noon, alam natin na sa Timor-Leste, and wala pong extradition treaty doon eh. Ang nangyari po doon, pakikipag-ugnayan lang, and he was deported through that cooperation. At definitely, isa ho yun sa mga pwede nating rutang tahakin, ano? Yung ginawa natin kay Congressman Teves. Yes, sir, correct. Okay, maraming salamat kay Attorney Angelito Magno, sir. Thank you very Thank you, much. sir. Thank you, And Attorney Paulo Martinez, thank you very much for joining us this morning. Dr. Mago, thank you, sir, thank you. Mga kapuso, hindi po natin titigilan at patuloy nating tututukan ang issue ng bayan. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.